Sa isang lugar na sira-sira at luma, ang maulap na hangin ay kumakalat sa bawat sulok. Isang anino ang lumapit, tinitingnan ang mga bata na mahimbing na natutulog sa lupa, ang kanilang mga kumot ay magkakasama. Isang tinig ang umabot, hindi maaring magpatuloy ang digmaan. Umupo si Irey sa tabi, at nagpatuloy si Pale, ngunit hindi mo ba iniisip na matatapos ito sa loob ng isang linggo? Ang dalawang tao ay nagbulungan. Si Pale ay nagsalita, sino sa tingin mo ang mananalo? Sumagot si Irey, hindi ko alam, ang dalawang organisasyon ay medyo pantay. Bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo at nag-isip, ngunit dapat manalo ang Diyos para sa kaligtasan ng mga bata. Siya ay nag-aalala tungkol sa mga bata dito. Kung hindi mananalo ang Diyos sa digmaan na ito, ang mga batang lansangan ay ibebenta bilang mga alipin. Tumingin si Pale sa pader sa harap at mahinang nagsalita, tiyak na nagsimula na ang digmaan. Bigla, isang tunog ang nagpasindak sa kanilang dalawa, nag-alala. Si Irey ay agad na tumayo. Tinanong ni Pale, narinig mo ba yon? Agad na sumagot si Irey. Sabi ni Pale, hindi ko pa narinig ang ganitong bagay dati. Parehong nag-aalala ang dalawa, ang kanilang mga mata ay nakabukas ng malaki, tahimik na nag-isip. Napakakakaiba, mayroong hindi tama. Sa kalye 17, ang mga sundalo na may mga tensyonadong mukha ay nagpapaputok sa harapan. Bigla, may isang bagay na nagdulot sa kanila ng takot. Ang mga patak ng pawis ay puno sa mukha ng golem na lumitaw sa kanilang harapan. Ang mga mata nito ay kumikislap, nakatayo ng matatag, walang sugat mula sa mga bala kanina. Isang tao ang sumigaw, sira ulo. Kahit na walang naiwan na dent. Ang kasama niyang sundalo ay nagsalita, bakit biglang nagalit ang golem na ito? Bigla, itinaas ng golem ang kamay. Isang alon ng itim na asul na lakas ang lumabas mula sa kanyang kamay, isang napakalakas na puwersa ang sumabog, humahampas sa harapan na parang isang bagyo. Ang malakas na apoy ay nagdulot sa kasama niyang sundalo na mawalan ng kalahating katawan. Siya ay nagulat at sumigaw, anong meron? Ang golem na may mga mata na kumikislap ngunit walang kaluluwa, ay hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Unti-unting hinigpitan ng kanyang mga daliri na gawa sa bato ang katawan ng lalaki, na nagdulot sa kanya na hindi makagalaw o makapagbitiw ng isang sumpa. Sa isang matibay na galaw, hinila ng golem ang katawan ng lalaking naputol, ang dugo ay sumabog sa hangin, tumalsik sa katawan ng tagapagwasak. Ang lalaking may isang mata at may malamig na ekspresyon ng paghamak ay nagsalita, amoy parang insekto. Samantalang ang misay sa tabi ay nanginginig, pinipigilan ang kanyang labi dahil sa takot. Ang golem, na may dugong natuluan, ay bumaling sa lalaki na may salamin. Tinitigan siya nito na may ngiti ng kasiyahan, tama, aking obra maestra. Ang kanyang mukha ay puno ng panganib habang nag-utos, linisin ang lahat dito. Sa kabilang panig, si Isay at si Pale ay nakatayo pa rin sa tabi ng pader. Nagsalita si Pale, lumalakas ang tunog. Nakita ang pag-alis ni Irey, agad na hinawakan ni Pale ang kanyang kamay, Irey, saan ka pupunta? Iba ang sitwasyong ito. Nag-aalala si Pale, matigas na nagsabi, kung balak mong umalis, hayaan mo akong sumama. Tumingin si Ilay kay Pale at kalmadong sumagot, hindi Pale, maghintay ka rito. Bigla, isang bata ang lumabas mula sa mahinang tolda na nagpasindak sa kanilang dalawa. Ang batang lalaki ay nagsalita, bakit gising pa kayo? Si Pale ay bumalik sa kanyang kalmado, mahinahong niyayakap ang bata, pasensya na, naabala ba namin kayo? Babalik kami sa loob agad, kaya matulog ka na. Ang batang lalaki ay tahimik na sumagot, sige. Si Ilay ay nasa likod ni Pale, mahinang tumawag, Pale. Bago pa makapagsalita si Ilay, nagsalita na si Pale, sige, Ilay. Mananatili akong dito kasama ang mga bata. Ipinatong ni Pale ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Ilay, at nagsabi, huwag masyadong lumayo at bumalik kapag alam mo na kung ano ang nangyayari. Si Ilay ay tahimik na sumagot, sige. Babalik ako agad. Si Isay ay naglakad patungo sa larangan ng digmaan, kung saan ang mga katawan ng tao ay nakakalat kasama ng dugo sa lupa, ang usok ay umuusok sa paligid. Dahan-dahan, mabagal, si Isay ay tumawid sa mga latak ng dugo, huminto sa harap ng isang lalaki, at nagsalita, ano ang nangyari dito? Isang tawag kay Ithy ang nagpasindak sa kanya. Agad niyang tinanong, ayos ka lang ba? Ano ang nangyari? Ang lalaki ay nagmadali, yung mga siraulong iyon ay nagdala ng isang golem. Kahit nakalahating katawan na lang siya, may natitirang mahina na buhay, ginamit ang kanyang huling lakas upang sumigaw, yung lalaking may salamin ay nagkontrol. Sa kanyang mga mata, unti-unting nawawala, ang kanyang mahina na tinig ay naputol, wala tayong sapat na lakas para labanan. Unti-unting bumagsak ang lalaki pabalik, hindi nakakalimutang magbigay ng babala, tumakas ka. Ang mga kamay ni Ithay ay walang lakas at nahulog sa malamig na lupa. Si Ithay ay tahimik na nakatayo sa gitna ng usok at apoy, tinitingnan ang lalaking ganap ng nawala ng buhay, ang kanyang puso ay biglang bumigat. Hindi pa siya nagsasalita, hinawakan niya ang bibig ng lalaki. Pagkatapos, yumuko siya upang kunin ang isang maliit na kutsilyo mula sa lupa.
Tinignan niya ang mga patay na nakakalat sa lupa, at napagtanto, kung ganito ang mangyayari, matatalo ang grupo ng Diyos. Mahigpit na hinawakan ni Esay ang kutsilyo sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay matatag, kailangan kong tulungan ng Diyos. Kasabay nito sa tulay, patuloy ang ulan, ang agos ay bumabagsak. Dalawang batang lalaki ang mahigpit na nagyakapan, ang dugo ay dumikit sa kanilang dalawa. Maraming ibang bata ang nakahiga sa lupa, ang dugo ay tumagos sa kanilang mga katawan. Si Pale ay mahigpit na niyayakap ang mas batang bata sa kanyang mga bisig, ang mukha ni E ay puno ng dugo. Tumingala siya na may walang buhay na mga mata. Ang golem na walang awa ay malapit nang sumugod sa kanya at sa bata. Si Pale ay walang magawa kundi tawagin ng mahina, E. Si Pale ay pumikit, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, sinasabi sa sarili, huwag bumalik dito. Sa puntong ito, si Ethay ay nasa kalye 17 sa gitnang bahagi. Nang dumating si Ere, lahat ay huli na, maraming tao na ang namatay o nawasak dito. Si Ethay ay huminga ng malalim, mukhang nahuli ako. Tiningnan niya ang paligid sa mga bangkay doon, lahat ng mga bangkay ay mula sa Diyos. Kahit na siya ay naghanap ng mabuti, hindi siya nakakita ng bangkay ng Diyos. Sa isip niya, siguro ay buhay pa, nakaupo at nagmamasid sa sitwasyon. Bigla, isang malakas na pagsabog ang umabot mula sa likuran ni Ere na nagpasindak sa kanya. Mabilis na lumingon si Ere sa direksyong iyon. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng pagsabog. Sa puntong ito, ang hangin ay napakasikip, ang usok ay umuusok na may kasamang ulan ng alikabok. Huminto si Ere dito, tiningnan ang paligid, nagmamasid ng ilang sandali, ang kanyang bibig ay humihingal dahil sa pagod. Sa puntong ito, isang malaking golem ang lumitaw dito. Ang pagsabog kanina ay mula dito. Sa tabi ay ang mga bangkay ng mga bata na hindi nabuo. Ang mukha ni Esay ay agad na nagdilim, kailangan kitang patayin. Tumalon si Ere ng diretsyo sa hangin na may kutsilyo sa kamay, tumakbo patungo dito. Ngunit mabilis na napansin ng golem na may mga pulang mata si Ere. Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumakbo ang golem patungo kay Ere, nagbigay ng isang malakas na suntok. Ang lakas ng suntok ay nagdulot kay Ere na mapalayo, tumama sa pader, lumikha ng isang malaking dent at nagdulot ng mga bato na sumabog. Si Ere ay malubhang nasugatan, nahihirapang huminga ngunit nakatingin pa rin sa mga bata. Kailangan kong tingnan kung okay sila. Bigla, nakita niyang ang mga bata ay masayang sumasalubong sa kanya na parang dati. Si Ethay ay lumingon at nakita ang mga bata na tumatakbo patungo sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya, sumisigaw, Kuya E. Bilisan mo! Si Ethay ay nakatayo ng tahimik, nakikinig sa tawag at pag-aalala ng lahat. Ngunit bigla, sinabi ni Pale, E, ayaw naming bumalik ka. Napagtanto ni E na lahat ay ilusyon mula sa kanyang alaala. Ang masakit na katotohanan ay nasa kanyang harapan, tinatawag ang mga bata, Loren, Lena, Godon, Mel, Josephine. Pumunta ka, Pale. Ngunit walang sumagot, lahat ay pinaslang, ang kanilang mga katawan ay puno ng putik at dugo. Si Ethay ay nanginginig na iniunat ang kanyang kamay, sumigaw, hindi. Siya ay bumagsak, nahirapang magsalita, hindi ko pa kayo nababayaran. Bigla, isang kakaibang tunog ang umabot. Napagtanto ni Ethay na iyon ay tunog ng golem sa labanan. Naalala niya ang nakakatakot na tanawin, mga patay na tao sa paligid, ang mga bata sa silong at ang lahat sa kalye. Si Ethay ay naggangalit ang mga ngipin, nagpa siya na maghihiganti siya para sa lahat. Tumingin si Ethay ng tuwid sa golem, sinasabi sa sarili na kailangan niyang kumilos kahit na ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan. Siya ay nanginginig na umatras, nagdarasal na sana siya ay makadalaw. Ang mga mata ni Ethay ay nakabukas ng malaki, tinitingnan ang walang katapusang puwang, ang golem ay nagtatangkang sumulong upang durugin si Ethay. Sa tamang sandali, isang sasakyan ang bumangga sa golem. Lumitaw si Nyos, ayos ka lang ba, Ethay? Tumakbo siya patungo kay Ili upang suriin ang kanyang katawan at huminga ng maluwag, mukhang walang nabaling buto, talagang swerte. Si Ethay ay humahagulgol sa lupa, ang kanyang tinig ay nanginginig habang tinatawag si Nyos, siya ay nahirapang magsalita. Ang mga bata ay nakatayo sa tabi ni Nyos, tahimik na nauunawaan ang sitwasyon. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kamay, nakayuko ang ulo, Day, pasensya na at huli na ako. Umiling si Day, hindi naman kasalanan mo, Tito. Niyakap ni Nyos si Day upang aliwin ito. Naklining si Day sa pader at tinanong, paano naman ang mga tauhan mo? Sumagot si Nyos ng kalmado, patay na silang lahat. Sa isip niya, tahimik na sinisisi ang salbaheng si Hector, hindi niya akalain na tatawagin nito ang mga manggagaway mula sa labas. Nagtanong si Day, ano ang balak mo? Sumagot si Nyos, babalik ako para hanapin ang mga nakaligtas. Ngayon si Hector. Bago pa siya makapagsalita, isang bala ng mahika ang tumagos sa katawan ni Nyos. Nagulat si Day nang makita ang sugat sa katawan ni Nyos, sumigaw siya, Nyos. Nyos. Nilabasan ng dugo si Nyos, umiti ng mapait, sumpa.
Agad na sinaklolohan ni Day ang bumabagsak na katawan ni Nyos, ang dugo ay umaagos mula sa kanya. Kinabahan si Day, Nyugyog si Nyos, tinawag ang pangalan nito, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Anong nangyayari? Kanina lang ay nandito siya, nagsasalita tungkol sa hinaharap. Naalala ni Day ang mga alaala ng nakaraan nang tinuruan siya ni Nyos ng martial arts, nag-ihaw ng karne at umiinom. Naalala rin niya kung paano siya tinawag ni Nyos. Ngunit ngayon, lahat ay naglaho, lahat ito ay dahil sa golem na ito. Sa kanyang puso, nagliyab ang apoy ng galit, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, sumigaw siya, papatayin ko kayong lahat. Ang malamig na tingin ng golem ay nakatuon kay Day, handang umatake. Itinataas ng golem ang kamay nito, ang lakas nito ay parang isang bagyong humahampas. Itinaas din ni Day ang kanyang kamay, puno ng sariwang dugo, ang pagnanais na maghiganti ay nag-aalab sa kanyang puso. Nagbanggaan ng dalawang puwersa, kalmado ang golem sa paggamit ng lakas nito, habang si Day ay nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya, ang apoy ng puot sa kanya ay nagliyab. Ang labanan ay naging napakahirap, walang sinuman ang umatras. Sa isip ni Day, iba ako sa'yo. Ako ay tao, may emosyon ako. Sa isip ni Day, iba ako sa'yo. Ako ay tao, may emosyon ako. Lahat ng lakas ay ibinuhos niya sa pag-atake, ang apoy ay malakas na parang bagyo na tumama sa golem. Agad itong nadurog sa daan-daang piraso, ang mahika ay napakalakas na kahit ang lupa ay nasunog. Sa wakas, nagtagumpay si Day sa paghihiganti para sa lahat. Nakatayo si Day, ang mukha ay malamig, pinagmamasdan ang tanawin. Sa paligid niya, ang mga tao ay nakaupo, niyayakap si Nyos, niyugyog ang kanyang katawan, nanginginig ang boses, Nyos. Nyos, bumangon ka. Hindi makapaniwala si Day sa katotohanan, patuloy niyang pinipilit ang sarili na hindi maaaring mamatay si Nyos. Sa mga sandaling iyon, nagising si Nyos, ang boses ay puno ng pagod, itong batang ito, masakit na nga. Walang magawa si Nyos, sinabi niya ng malamig, alam kong hindi ako mamamatay, pero hindi ko inisip na ngayon. Sa isip ni Nyos, isang kaisipan ang sumiklab, nakamit niya ang napakaraming bagay mula sa isang nilalang sa ilalim ng food chain. Palaging tinatanong ni Nyos kung nagtiis siya ng kaunti pa, magiging iba ba ang lahat? Hindi, mahirap sagutin ang tanong na yon. Nang tumingin si Nyos kay Day, bigla niyang naisip na. Sa ganitong edad, nagmamadali si Day na kumuha ng gamot, ngunit pinigilan siya. Si Rie Ernai J. Bang Ray. Sabi ni Nyos kay Day, dapat kang umalis dito, subukan mong magsalita ng mga huling salita, umalis ka na, pumunta sa mas mabuting lugar. Sa kanyang puso, palagi niyang itinuturing si Day na parang nakababatang kapatid. Sayang at hindi na siya makakasama upang alagaan siya. Pagkatapos ay nagbigay ng payo si Nyos, lumangoy pataas, huwag hayaan ang agos na dalhin ka. Ngumiti si Nyos ng maliwanag, nagtitiwala na magagawa ni Day ito. Bago siya mamatay, pinilit pa rin niyang ibigay kay Day ang susi ng sasakyan na inihanda niya para dito, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang lakas ng kanyang braso. Nakatitig si Day sa walang laman na kamay, pagkatapos ay tumingin sa katawan ni Nyos, ang buong katawan nito ay puno ng dugo. Nag-alab si Day, ang kanyang mga mata ay lumalaki, sumigaw siya, umiiyak ng malakas. Ano ang naramdaman niya noon? Galit at kawalang pag-asa. Ito ang mga damdaming unang naranasan ni Day. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw. Umaga na, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang pisngi. Masakit na bumangon si Day pagkatapos ng isang nakakatakot na gabi. Tiningnan niya ang kanyang kamay, parang lahat ng nangyari ay isang mahabang panaginip. Masakit na naaalala ang mga damdamin, naguguluhan siya tulad ng dati. Pinikit ni Day ang kanyang mga mata, tiyak na may iba pang bagay. Biglang sumiklab ang apoy sa kanyang kamay. Tumingin si Day sa apoy, bigla niyang naisip, habang mas galit siya, mas malakas ang apoy. Kaya pala ang kanyang emosyon ay nakakaapekto sa lakas ng mahika. Habang malalim ang kanyang pag-iisip, biglang namatay ang apoy sa kanyang kamay. Si Day ay humawak sa kanyang ulo, bumuntong hininga sa pagkadismaya, naku, sobra na naman. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, tumingin sa kanyang mga kamay, at nakita ang mga bangkay ng mga tao na nakahiga sa lupa. Sa kanyang puso, nag-aalab ang determinasyon na maghiganti. Isinuot niya ang kanyang sombrero mula sa suot na damit at nagpasya na. Kahit na kailangan niyang mamatay, ang dugong ibinuhos ay tiyak na babayaran ng dugong ibinuhos. Sa 17 Lee Street sa Central Plaza, ang mga bangkay ay maayos na nalinis. Ang mga masungit na tagapangasiwa ay sumisigaw sa mga naglilinis, bilisan nyo, kumilos na kayo. Ang paligid ay puno ng mga bulong-bulungan, nanalo na ang grupo ni Hector. Mukhang mas magiging mahirap ang buhay. Isang sundalo ang nagmamadaling nagpapaalala sa kanyang mga kasama. Ang taong nagsasalita ng malakas ay tila walang pakialam, ngunit ang isa ay bumaba ng boses, tama na, ayaw kong mamatay ng maaga. Samantalang si Day ay tahimik na nagmamasid, nakikinig sa buong pag-uusap ng mga ito. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kutsilyo, handang sumugod upang tapusin ang mga ito. Si Hector ay walang kaalam-alam, patuloy na nagbitiw ng masasamang salita, karapat-dapat lang na mamatay ang asong si Nyos.
Si Day ay nagtipon ng pulang mana, handang sumugod sa laban. Bigla, isang malaking kamay ang humawak sa balikat ni Day. Tigil, bata! Si Day ay nagulat at lumingon, nagplano na gamitin ang kutsilyo upang umatake. Ang dulo ng kutsilyo ay dumaan sa kanyang katawan, nag-iwan ng maliit na sugat. Sinubukan ni Gie na kalmahin si Day, magpakatatag ka. Ang mga mata ni Day ay puno ng galit at siya ay bumubulong, yung Ray na iyon. Determinado siyang tapusin ang taong iyon, nag-iisip, dapat mamatay ang lahat ng Si Day ay biglang sumugod, ang bilis ng kanyang pag-atake ay higit pa sa kay Mary. Ang kanyang mga galaw ay parang isang bagyong nagdadala ng mga sipa na tila ang ulo ng kanyang kalaban ay parang supot ng buhangin na tumatanggap ng mga suntok, kahit na ang karanasan sa labanan ni Day ay kalahating bahagi lamang ng sa kanya. Gayunpaman, ang mga atake ni Day ay napakabilis na nagulat si Gie. Anong uri ng kakaibang galaw ito? Si Gie ay nakatingin kay Day, napagtanto na ang batang ito ay hindi naman ganito kalakas noong nakaraang araw. Siya ay nasa isang ganap na defensibong posisyon, nag-iisip, kung ganito ang mangyayari, matatalo ako. Nagpasya si Gie na baguhin ang estratehiya. Hindi siya umiiwas sa atake at hinayaan si Day na tumama sa kanyang balikat. Medyo nakakagulat na si Gie ay naglakas loob na hayaan siyang tumama. Bigla, hinawakan ni Gie ang damit ni Day at itinulak siya sa lupa. Pagkatapos, tinanong niya, hindi ka ba nag-isip na mamatay para sa mga maliliit na bagay tulad ng paghihiganti? Si Day ay malinaw na ang multo ng 17 Gie Street. Pinindot siya ni Gie at sinabi, may suhestyon ako para sa'yo. Si Gie ay tapat, matagal na kitang minamasdan, kaya sana ay makinig ka sa akin ng kaunti. Ang dalawa ay lumipat sa isang sulok upang magpatuloy sa pag-uusap. Si Day ay sumulyap sa kanya. Ang taong nasa harap ni Day ay si Gie, tahimik, isang palayaw na ibinigay sa kanya dahil sa kanyang tahimik na pagkatao, ngunit palaging seryosong ginagampanan ang kanyang mga tungkulin. Hindi inaasahan ni Day na si Gie, isang taong laging sumusunod sa mga utos, ay magkakaroon ng ganitong anyo. Siya ay nag-isip, mukhang wala siyang balak na lokohin siya. Si Day ay nagtanong, ano yon? Si Gie ay nagmungkahi, gusto kong umalis ka sa Zone 50. Si Day ay malamig na nagtanong, bakit? Ang sagot ni Gie ay hindi inaasahan ni Day, gusto kong humingi ng tulong sa iyo para hanapin ang aking kapatid na lalaki. Si Gie ay masakit na nagkwento, ang aking kapatid na lalaki ay ibinenta ni Hector sa lungsod ng mga salamangkero, itinulak sa suliranin. Si Gie ay nagbahagi ng buong sitwasyon at dahilan kung bakit siya pumili ng ganitong landas. Sinabi ni Hector na kung magtatrabaho ako ng mabuti sa ilalim niya sa loob ng 10 taon, ibibigay niya sa akin ang impormasyon tungkol sa aking kapatid, kaya't nagtrabaho ako para sa kanya. Ngayon, ang batang iyon ay tiyak na kasing edad mo. Si Day ay walang pakialam na sumagot, bakit ko dapat tanggapin ang kahilingang ito? Si Gie ay tila may sasabihin, ngunit si Day ay nagpatuloy, ikaw. Siya ay nagpatuloy, alam mong gumamit ng mahika, di ba? Ang pahayag na ito ay nagpasabog kay Day. Si Gie ay nagmadaling ipaliwanag, matapos ang laban sa bodega, alam ko at sigurado na. Sinabi niya ng may taos pusong tono, sa kasalukuyan, alam mo lamang ang kaunting mahika, kaya hindi mo kayang talunin ang lahat. Ipinahayag ni Gie na palagi siyang may kasamang isang nakakatakot na salamangkero. Si Day ay nakatitig kay Gie, ang itim na mana ng takot ay nanginginig. Ang boses ni Gie ay nanginginig, ang salamangkero na iyon ay isang demonyo. Sinumang mangahas na pasakitan siya, siya ay magyelo. Kaya niyang patayin ang isang tao na namatay kamakailan sa pamamagitan ng paglikha ng isang bilog ng mga bula ng tubig sa kanyang ulo. Si Gie ay nagkomento, si Hesta ay hindi lamang napakalakas kundi isa ring malamig at walang pusong tao. Siya ay nag-udyok, umalis ka na dito. Kung gusto mong maghiganti, kailangan mo munang mabuhay. Si Day ay nag-isip, ang kanyang ulo ay tila matalino. Si Day ay tapat na umamin, wala akong formal na pagsasanay kaya't umaasa lamang ako sa aking pakiramdam. Ang aking kalaban ay isang tunay na dalubhasa, wala akong pagkakataon. Si Gie ay nagpatuloy, narinig ko na ang lungsod ng mga salamangkero ay nasa itaas ng ilog Elton at tanging mga salamangkero lamang ang pinapayagang pumasok. Siya ay kumuha ng isang bungkos ng pera mula sa kanyang bulsa. Mahigpit na hawak ito ang perang itinipid ko sa buong buhay ko. Nandito ang isang piraso ng papel na may pangalan at katangian ng aking kapatid na lalaki. Si Day ay nagulat sa ginawa ni Gie, naniniwala ka bang ibigay sa akin ang perang ito? Baka hindi ko tuparin ang aking pangako. Si Gie ay tiwala na sumagot, naiintindihan ko ang iyong pagkatao, hindi ka tao na hindi tumutupad sa pangako. Siya ay nagdagdag, ayon sa aking pagmamasid, tiyak na mayroon kang kakayahang makapunta sa mas mataas na zone. Ibinigay niya ang buong halaga ng pera kay Day, pinasigla siya, kaya mo yan. Parang naramdaman niya ang tiwala na katulad ng sa kanyang tiyuhin. Si Day ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Gie, tahimik na naghintay ng ilang sandali. Si Gie ay nag-udyok, darating na ang iba pang mga kasapi dito. Nang magpa siya na umalis, si Day ay tumango, ngunit nagbigay ng kondisyon, mayroon akong isang kahilingan.
Sinabi niya kay Gie, ayusin mo muna ang mga bangkay ng mga tao sa ilalim ng lupa, saka ako makakapaglakbay upang hanapin sila. Si Ye ay agad na pumayag, sige, sisiguraduhin ko. Si Day ay humarap, naglakad na malamig na nagsabi, hintayin mo ako. Nangako siya kay Gie, babalik ako sa kanto ng mga kalye. Si Day ay humihinal pagkatapos ng mahabang takbo, pinunasan ang pawis sa kanyang baba, at nagpasalamat, ayos, walang sumunod sa akin. Si Day ay tumayo sa harap ni Enje, Viola, ang taong kanyang hinahanap. Tinanong niya ng direkta, Yenje, Viola, may tanong ako. Wala ng oras, mangyaring sumagot ng mabilis. Si Enje, Viola ay ngumiti, ano ang gusto mong itanong? Tinanong ni Day ang tungkol sa kwento ng bahaghari, totoo ba ito? Kung makikita ko ang bahaghari, makakakuha ba ako ng isang hiling? Naalala niya ang pag-uusap kay Johnny nang banggitin ng batang iyon ang bahaghari. Siya ay nag-isip, totoo ang bahaghari. Si Day ay nagtanong, ano ang bahaghari? Ito ay isang makulay na guhit na lumalabas sa langit pagkatapos ng ulan, maganda tulad ng isang donut na kinagat. Kung makararating ka sa lugar kung saan tumatama ang bahaghari sa lupa, maaari kang humiling ng isang kamanghamanghang bagay, di ba? Kahit na hindi mo maipagkaloob ang hiling, ang bahaghari ay umiiral pa rin. Si Day ay tahimik na nagmasid kay Yenje, Viola, ang mana niya ay purong kulay lila, walang anumang paggalaw. Siya ay nag-isip kung siya ay nagsisinungaling, ngunit walang batayan upang magduda. Si Day ay nagtanong kay Yenje, Viola, kung makikita ko ang bahaghari, maaari ko bang buhayin ang mga patay? Sino ang nakakaalam? Sinasabi ng mga tao na ang anumang imposible ay maaaring maging posible. Si Day ay nandoon na naguguluhan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan ang bahaghari. Marahil ito ay nasa isang napakalayong lugar. Siya ay tumango, yumuko ng kaunti upang magpasalamat kay Yenye, Viola bago umalis. Siya ay nagbigay babala, mas mabuti, dapat kang umalis sa ibang lugar. Sa labas ng Zone 50, si Day ay nakarating sa lokasyon na itinuro ninyo sa papel. May nakasulat na bahay na berde na abandonado sa tabi ng puting bahay. Isang puting sasakyan ang biglang huminto. Si Day ay nag-isip, narito na. Naalala niya ang sinabi ni Nyos, kahit papaano, makakapaghanda tayo ng sasakyan. Sa palagay ni Day, mukhang nag-iwan si Nyos ng isang sasakyan na may 4 na upuan. Binuksan ni Day ang pinto ng sasakyan, ngunit walang lalaking nagtanong mula sa kahit saan, ikaw ba ang batang utusan ni Nyos eh? May utos ka bang kunin ang sasakyan na ito, patuloy niya. Asan si Nyos? Si Day ay nag-isip. Akala niya ay nakatakas na siya mula kay Hector, hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng oras, mabilis niyang kinuha ang isang bakal na pangbukas upang buksan ang pinto ng sasakyan habang ang lalaki ay nagiging alerto. Mabilis na binuksan ni Day ang pinto, pumasok sa sasakyan, ngunit ang lalaki ay agad na sumugod, sumigaw, saan ka pupunta? Si Day ay nakaupo ng matatag sa driver's seat, sinara ang pinto ng mahigpit. Ang lalaki ay nakarating sa pinto ng si Day ay handang isara ito. Siya ay lumuhod at sinubukang hawakan ang pinto, sumisigaw, buksan mo ang pinto. Ang dalawa ay naglaban sa loob ng ilang sandali. Si Day ay nag-isip na siya ay nagamit na ng masyadong maraming mana, ang kanyang mana sa pagpapalakas ay malapit nang maubos. Nagsimula siyang tumutok sa paggamit ng mahika ng apoy, ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas upang umatake gamit ang isang bola ng apoy na naipon sa dulo ng kanyang dalawang daliri. Sa isang iglap, ito ay pinaputok na parang bala na sa kanyang katawan. Ang kalaban ay nahagis palayo. Sa pagkakataong iyon, mabilis na pinindot ni Day ang accelerator ng sasakyan na may 4 na upuan at umarangkada ng mabilis. Huminga si Day ng maluwag, sa wakas ay nakatakas na siya mula sa Zone 50. Patuloy na bumabagtas ang sasakyan sa daan hanggang sa huminto sa isang lugar na wasak. Bumaba si Day mula sa sasakyan, binuksan ang trunk at nagulat sa mga bagay na nasa loob. Sa dami ng mga gamit, hindi niya maiwasang magtanong, ang galing ng paghahanda mo. Napabuntong hininga si Day, kung magpapatuloy siya sa ganitong bilis, hindi siya makararating sa susunod na zone bukas. Madilim na, kaya't nagpa siya si Day na mag-apoy upang magpahinga sa magdamag, determinado na makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mahika bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Labis na naguguluhan si Day, ang tanging alam niya pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aaral ay may 2 uri ng mana. Ang pulang mana ay maaari niyang gamitin agad ng walang paghahanda, habang ang isa ay kailangang ihalo ang mga kulay. Nagsimula siyang umupo at magnilay, ang mana ay hindi madaling kontrolin, ngunit kung ilalagay ang emosyon, maaari niyang mas mahusay na magamit ang tamang uri ng mana. Naalala niya ang galit, nakatuon dito at ang pulang mahika ay sumiklab. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ito ay muling naubos. Nararamdaman niyang marahil ay umabot na siya sa hangganan, kahit nakaunting pagka-distract ay agad na magpapawala ng mana. Nagpa siya si Day na subukan ang isang bagong kombinasyon. Subukan ang kombinasyong ito. Nakatuon siya ng mabuti, sinisikap na lumikha ng ibang kombinasyon ng mana.
Ngunit sa sandaling iyon, si Day ay nanatiling walang kagalaw-galaw, naguguluhan na napagtanto na ang hindi angkop na uri ng mana ay nagbabalik sa isa't isa. Ang paghahalo ng dalawang kulay ng mana ay nangangailangan ng kasanayan at kumakain ng maraming lakas. Nagpahinga si Day at nag-isip, sa kabuuan, anong mga kombinasyon ang maaaring magkasama. Pagpatuloy sa eksperimento, naisip niya dati ay hindi kinakailangan, ngunit ngayon ay iba na. Unti-unting naging matatag ang kanyang tingin. Alam niyang kailangan niyang magkaroon ng dahilan upang magsikap. Ang sasakyan ay muling umandar hanggang umaga. Nagising si Day, uminom ng isang lagok ng tubig. Kagabi, ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang subukan ang mana. Pagkatapos ng 7,749 na beses, nagtagumpay si Day na lumikha ng mga batayang mahika sa pamamagitan ng paghahalo ng mga kulay ng mana sa hangin. Nagpasya siyang itigil na dito. Humiga siya sa sasakyan, nag-iisip kung may mas magaan na paraan upang mag-ipon ng mana. Kung mag-ipon ng mana sa isang lalagyan upang magamit kapag kinakailangan, marahil ito ang pinaka-epektibo, tulad ng isang cycle na umiikot sa paligid ng lalagyan ng taong mangkukulam na yon. Pumikit si Day mula sa Zone 49 at pagkatapos ay makakahanap siya ng paraan. Samantala, sa Zone number 17 malapit sa tulay, ang grupo ng mga tao ay naguguluhan sa paghahanap. Narinig ang mga utos, pumunta ka roon at hanapin ang lalaking may isang mata na salamin, tanungin kung hindi pa siya nakita. Pasensya na, Ginoo, kung maghihintay ka ng kaunti pa, makikita namin ang golem. Ngunit malamig na nag-utos ang lalaki, huwag, at itinutok ang kanyang tungkod sa mukha ng tauhan na nagpatigil sa kanya sa takot at nagmamakaawa. Pasensya na, bigyan mo ako ng kaunting oras. Ang lalaking may isang mata na salamin ay simpleng nagsabi, ayaw ko ng mga taong hindi nakakaintindi. Ang tauhan ay patuloy na nakaluhod sa takot, ang kamay ay humahawak sa tungkod. Isang dami ng mana ang lumabas mula sa tungkod na sapat upang magdulot ng thermal shock sa kanya, at ang buong katawan niya ay nagyelo. Ginamit ng lalaki ang tungkod upang tapikin ang yelo, bahagyang itinulak na nagdulot ng pagkabasag ng kanyang katawan. Ang kinikilala ay sumigaw ng dalawang salita, walang silbi. Biglang may sumigaw mula sa kabila, mayroong isang bagay. Isang tauhan ang nagulat, mukhang nag-away ang golem dito.